The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang, kayo't kabayo. Magandang morning! It's Double R sa Radyo Bandido na po. It's February 15, 2025. Tatapos ng Valentine's Day kahapon. Oo nga. Ano gawa mo? Dito lang sa bahay-bahay lang. Oo. Kaya siyempre, batiin natin si JPE. Ano? 101 years old na pala siya. 101. Going strong, di ba? Oo nga. Sana umabot tayo ron 101. So natanggap na niya yung 100,000. No? February 14. At birthday rin ni Chris Aquino. Di ba? Masaswerte pala yung February 14. Kahit na sinasabing kulang-kulang yung buwan. Di ba? Ganun ba? Ano ka ba birthday mo? Kulang-kulang. Oo nga, kamusta na kayo yan? Mga papat na dyan, nakakabangon na ba kayo dyan? Oo nga, post-Valentine Day ngayon, di ba? Kahapon, sobrang traffic, di ba Kuya Ruel? Oo, halos lahat kasi nag-celebrate eh. So, punong-puno yung mga malls. Sino ba naka-invento niyang Valentine's Day na yan, Kuya Ruel? No, parang si ano eh. Sino? Parang Roman si Valentino. Nakalimutan ko na yung story niya eh. Hindi ba mga mall na nakadiscover niya, mga negosyante? Oo, parang dapat laging may mga celebrations. Oo nga eh. Oo. Para puno lagi ang Lahat ba nakatanggap ng bulaklak? Pero actually, hindi naman kailangan naging traditional lang. O tsaka, pag wala natanggap, malungkot. Base nga sa pag-aaral, Kuya Ruel, wag mo kayo dapat nun, porket wala kayo natanggap na bulaklak. Yung simpleng buhay ka, isang malaking blessing na yun, di ba, Kuya Ruel? Oh, kaya ang kino-compare itong bulaklak 1,000. Itong kalahating sakong bigas 1,000. Ano ba gusto mo? Siyempre, yung bigas. Oo, mas pinili nga. Mahal ng bulaklak. Yung bulaklak parang isang sakong bigas na rin. Di ba? Dati kasi mura lang ang bulaklak. Mahal na. Kaya ako pag nagbibigay ng bulaklak, isa lang eh. Pero may ibig sabihin nun. Joke. Isang bulaklak ba? Oo. Tatlo, I love you. Di ba? Yeah. Diba? Paano pag isa? Kamusta naman ho kayo sa sobrang traffic kahapon, no? Talagang sobrang traffic at puno lahat ng hotel, di ba? Doon lang daw para pakita nila kanilang pagmamahal. Hindi ho, totoo yun. Gising! O, baka puyat pa ka. Gising na ho. Sa Double R sa Radyo Bandido na dito sa DCRJ 810 AM. Kami po yung mapapanood nyo sa YouTube, sa Sky Cable, sa Facebook. Yan, live. May live na ho kami dyan. At sa radio, Radio 810 AM sa AM band. Bukod sa post-Valentine Day, tumatakbo na Kuya Ruel na campaign period na ng local at national,
local, ano pa lang, national. National, Oo, yung mga ang local is senador. 26 di ba? I think March 26 o yata ang campaign period ng mga local, mga tumakbong mayor, congressman, konsihal, ayan, mga bukal. Pero itong nagsimula na nga nung Martes, nung February 11. So, ang aming tanong, dahil nag-uumpisa na sila eh. Paano nyo ba kinikilatis o kinikilala ang inyong kandidato sa pagsisimula ngayon ng campaign period? Nakita nyo na ba kung may kwenta ba o walang kwenta tong kandidato nyo? Oo, dapat kilatisin mabuti. So, pare, paano Yeah. kinikilatis? Mamaya kikilatisin natin at gigisahin natin at babalatan natin lahat yan. Oo, balitan natin. Parang ano lang yan, ulam lang ngayon ng umaga. Ano ba ulam Oo. natin ngayon? No? Diba? Nakakatakot lang, no? Pag binaligtad mo eh. Ah. Laglagan yung mga pera. So, yun ho, ang aming tanong, paano nyo ba kinikilala sa inyong kandidato? Base sa inyong kapasidad. Ibigay nyo ang inyong opinion, komento at reaction at kayo'y mananalo ng 100 pesos GCash load. Patuloy namin yung pinamamahagi. Oh. At ang aming tanong sa bayan ay hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Ito ay pumasa sa Philippine Standard at hindi naman siya kamahalan pero de kalidad. Yan ang Motoman. Okay, yan po. Thank you Motoman. Motoman helmet. Yan, para sa safety mo to. Okay. Sa mga nakarang araw, okay, Roy, 'di ba? Parang may paiba-iba yung paiba-iba yung panahon at kahapon nga lang, 'di ba? Umulan. 'Di ba? Bilang uminit, di ba? Oo. Paiba-iba yung panahon talaga eh. Talagang bibigay ang katawan mo eh yung mga, di ba, baso nga eh. Lagyan mo ng mainit, lagyan mo ng malamig, magbibitak yan. Tama. So, pinapaalalahan na natin siyempre yung ating mga listeners at siyempre yung mga taong madla, people na mag-ingat sa mga, dami kasi kumakalat ng mga Kasama na ako ron dahil medyo masakit na lalaman natin ngayon. sinisipon. Yan tinatawag nilang wild. Yung water and food Borne disease. borne disease. Yung I is influenza, yung L is leptospirosis, at saka yung D is dengue. Dengue. Ayan. No? Kaya so mag-ingat-ingat po tayo ngayong marami talagang insidente na ngayon na nagkakasakit ko yung Rola. Yung huli na nga, yun nga, binabanggit mo yung karas mong si Barbie Sue ng Mature Garden, di ba? Oo. Tinamaan ng influenza. Nasa Oo. Japan siya, no? Tinamaan. Simpleng ano lang yun, ha? Sakit, ha? Ano pala ito yung fatal pala talaga yan. Oo, pag hindi na agapan. Okay. Mas si yung isang Korean actor, di ba? At the age of 27. Namatay rin, no? So, kung sila maingat na at may mga pera, nagkasakit pa. Tayo pa kaya. Oo. Kaya doble ingat to. Hindi kaya, pare, sa sobrang linis mo, mabilis ka magkasakit. Sa bagay, may mga ganun din. Yung medyo balidoso ba yan na natawag, no? Pero, yun nga, ba't yung mga, di ba? Yung mga pulubi raw na salansahay, marurumi, bihira magkasakit mga yan. Siyempre, pati yung mga sakit nandidiri, iwas eh. Nadidiri na sa kanila. Grabe, immune na sila. Immune na, oh. Okay, basahin na nga natin itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Nubong nga rin tayo. Printing ng mga balota, tiniyak ng Comelec na matatapos ngayong Abril. Verifikasyon ng 27 milyong balotang na imprenta na mano-mano raw itong sinasagawa. Ayon yan sa kay Comelec Chairman George Garcia. Samantalang grupong Right Now Coalition nagpetisyon sa Korte Suprema na buksan ng COMELEC ang detalye ng kontratang pinasok sa Miru System Corporation Limited. Yan. Kasi masalimuto yan, ha? Ay ang matagal na nating binabalita noon ng 17.9 billion, ha? Na very anomalous daw yan. Samantalang ang DOH, ito na nga, nagbabala sa publiko na maging maingat dahil sa pagtaas ng bilang ng mga influenza like illnesses, no? Mga disease na yung binabanggit ni Kuya Roel, yung sa Y, di ba? Water borne disease, food, like borne and disease. then yung leptospirosis,
influenza tsaka yung dengue. Samantalang sinabi ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na malaking epekto ang ginawang freeze pag-freeze ng US government sa 15 billion aid sa DOH at sa Department of Education projects. Alam mo, laki nun dahil nga may 90 days na pinataw si Donald Trump, no? US President Donald Trump, no? Na lahat ng aid sa buong mundo pinapatigil niya, pinare-review niya muna, like yung mga USAID, sa UNICEF, sa WHO, 'di ba? Ang laking epekto 'yan. Kaya sabi nga ni DOS yung mga project na like sa mga gamot at saka sa DepEd, yung mga project na ginagawa, yung mga paggawa lang ng mga eskwelahan, naka-halt 'yan, naka-suspend. Kasi malaking pondo nilalaan niya, ba't kaya pinare-review? Kasi nareklamo niya, di ba, kagaya sa World Health Organization, parang 200 million lang binibigay ng China, pero 1 point something billion na tao, population. Eh sa US, parang ilan lang, 250 million ang population nila. Pero nagbabayad siya 600 million. Parang malaki. So, parang unfair daw. Unfair. Mga private lawyers, ito nagboboluntaryo nung umanong maging impeachment prosecutor din o private prosecutor sa impeachment trial laban kay BP Sara Duterte ayon sa mga kongresista. Prosecutor congressman hiniling sa Senado na umpisa na ang paglilitis. Sa June 2 pa raw 'di ba? Dahil naka-recess o suspend. Yung, bakit Senado. sa school nung tayo nag-aaral ang recess 15 minutes? Oo nga sa kanila buwan Dating opisyal ng Duterte administration hinirang niya BBM na bagong DOTR secretary matapos na magbitiw si Secretary Jaime Bautista dahil sa problema sa kalusugan. Pero ako hindi ako nanawa. Magaling to si Vince Dizon da? Dizon, Vince Dizon, hindi Hison, Vince Dizon. Ano pala to dating BCD, Chief of Staff, BCD Director, pero dating Chief of Staff pala ni Senate President Edgardo Angara. Tsaka Assistant Professor sa De La Salle. So, magaling to. Nung panahon ng COVID, di ba, siya yung parang planner din So, magaling pala tong tao na to na si Vince Dizon. Pero kumpara kay Secretary Jaime Bautista, Kuya Ruel, nakasama ko to yung umakit kami ng yung sa LRT ng inspection niya, yung sa May Cavite. Tinanong ko ba siya, sir, kaya ba umakyat? Kaya niya Pero kaya niya pero umakyat 68 years old na siya, di ba? I think ganun pero nakaya niya umakyat doon sa hagdanan na walang escalator o elevator Kuya Ruel ang taas nun, di ba? Umakyat ka, di ba? Ang taas, sabi ko kaya parang pa yan, pag inakit mo yan, parang umakyat ka na 4 na palapag. Parang di ba? Kayang may nag-resign siya dahil sa kanyang kalusugan. Tingnan natin. Okay, pag-leak ng data ng mga lotto winners sa PCSO, pinabulaan ni GM Mel Robles, pero DICT o yung Department of Information and Communication Technology mag-iimbestiga dun sa issue. Biro mo, lalabas yung pangalan mo, hindi nga nila in-expose, nalaman kung saan kung kabilang sa mga nanalo. Di ba, prone yun for the pwede kang makidnap, di ba? At ang pinakamatindi rin yung lusubin ka ng mga kamag-anak mo. Hingi na balato. 1.4 bilyong halaga ng mga luxury cars sinalakay ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay at Parañaque. Ang dami. Dami ba yun? Mga ilan yun, 1.4 bilyong halaga? May 100 million na presyo ng sasakyan. Hindi ako 100,000 nga, hindi ako makabili. Kaya mamahal na, tapos gagasgasan lang ng parking boys, no? No? Hindi ka nagbayad ng parking, Gagasgasan ko yung Lamborghini, Ang dami, Ang tanong dito, pinanood ko yung news, no? Sino bang custom commissioner ko yung Benito Rubio? Sabi niya, pananagutin daw niya, paano nga na raw nakalusot. Hindi ba kababayan din ni Custom Commissioner Benito Rubio yun? Di ba? Siya ang boss, Paano, di ba, isang Tangier na
ikaw ang pinuno eh. Paano nakalusot sa iyo yun, di ba? Na nakalabas yun. Tapos bandang Belltown may nakat eh. Sabi, titingnan daw naman daw nila yung papeles dahil kompleto naman daw sa pagbabayad ng taxes. Pero bakit mo ni-raid? Di ba? Baka imbestigahan lang kung talagang baka well may- documented at saka bayad sa tax. Yan So pag bayad sa tax, okay na. Wala na problema. Forward pa yung raid, di ba? Hindi mo na nila chinek bago ni raid. Di ba parang something, parang may May tumawag problema lang lang ko yung yung raid. survey. Parang may tumawag eh. Surveillance. Parang may tumawag lang na isang malaking tao. Natameme na yung custom. Di ba? Bureau of Immigration na nagbabala sa publiko na patuloy na love scam na nambibiktima ng mga Pilipina sa bansa. Australian government nagbabala rin. Patuloy pa rin pala yan mga yung nambibiktima na mayroon tayo isang kaibigan na gano'n di papadala message tapos sabi niya naku, may problema lang ako rito, uwi na sana ako kaya may babayaran ako rito, pwede ba magpadala ka? Marami pa rin ang uto pa lang na gano'n, no? Hindi, kasi meron nga ako alam yung nababasa ko. Na kunwari magpapakita yung mga batang gutom, payat, yung malnourished. Tapos sasabihin niya magpadala ka. Siyempre, maski na 10 piso, ano ba sa'yo yung 10 piso? Kung marami naman sa'yo. Kung milyon naman yung magkapadala, di magkano yun, di ba? Sabihin, nagiging modus yung paghingi ng tulong. Oo. Batas na gawing libre ang tubig sa bansa, itinutulak ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza sa Kamara. Libre. Oo nga, libre tubig bakit nga sabi nga, biyaya ng Diyos yung tubig eh. Bakit Narinig ko yun kay Eli Soriano Binigay Soriano. ng Diyos ng libre, dapat ibigay mo ng libre. Ba't pinababayaran ngayon ng nung dalawang concessionaire, Maynila at Maynila? Hindi kasi siyempre nililinis nila eh. Hindi, malinis na yun May di ba? Hindi, pero totoo, panahon na ni Apo Lakay ng iyong Lolo Marcos, yung Ruel. Di ba, mura ang tubig, libre ba tubig? Mura. Mura, hindi siya Naalala ko libre. mura, pero hindi siya libre, pero napakamura. At naiinom mo yung tubig dun sa poso o dun sa gripo. Ngayon May mahal ganito na. Hindi mo pa mainom, kailangan mo pa dumaan ng filter. Oo. Di ba? Tapos bibili ka. Wala. Gagastos ka pa. Tsaka naalala ko, wala namang mineral water dun eh. Oo nga, di ba? Wala namang mabibili na ng mineral water Basta tubig na, pengen tubig nga. Huwag naman sa gripo, malamig pa, masarap. Pero ba't ngayon nagkaganyan, no? Oo. Okay, samantalang, ito na nga sinasabi, hinanakit sa minamahal. O mga broken-hearted o sanhi ng kondisyong medikal sa puso ayon sa isang pag-aaral. Hindi Tayo ka ba ron kayo? hindi, kasi ikaw nga tatanungin ko eh. Yan ba naranasan mo? Wala hindi ko naranasan yan. So, hindi, yung sama na loob talaga makakaresulta ng stress yan. At mga politiko nga, di ba, kung matatanda mo, meron isang kausap lang nakaraan talagang dinamdam niya yung pagkatalo niya so, Nagkasakit siya. nagkasakit siya. Stress. Sinabi ng doktor, stress, political stress ang tawag nila doon. So, dinamdam mo yung pagkatalo mo, gastos, pagod, tsaka yung pagkapahiya. Kahiya. kasi napahiya Di mo ka. yun. At scientifically, parang yung cells mo, di ba yung negative cells mo dumarami, no? Dahil sa stress mo, ayun nagkukos ng pagkakasakit mo. Ayun, natawag nga na political stress. Mas matindi raw yun. So, huwag ka na pumasok ng politika. Oo, magnegosyo ko na lang, di ba? Oo. Balita sa ibang bansa. TikTok apps muling binalik sa Apple at Google stores matapos sa ipagpaliban ni US President Donald Trump ang pagban nito hanggang Abril 5. So, meron ng TikTok uli in 90 days. Okay, ang balitang pong yan natin sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan ang King Herbal Supreme Capsule. Approve ho yan ng FDA. At 100% fruits and vegetables. At yan ay may CPR yan mula sa FDA. Ano yung CPR? Yan ba yung certificate Of product
registration. So, nakarehistro yan sa FDA. Ibig sabihin, at na-approve ng FDA, ibig sabihin safe. Okay, kasi kasi- siyempre, daming mga ano yan daming mga ingredients na nakakatulong talaga sa katawan. So yan mabibili nyo rin yan sa Philippine Drugstore, tsaka sa Shopee, tsaka sa Lazada. Ayan. Ang daming order ako yan, Roel. Sino bang galing sa yan? Sa Arcubes ba? Sa Arcubes ba? Oo, kaya nga Ang sabi sabi nga yan? nila Ang sabi? Walang gamot sa kamatayan, pero may lunas sa karamdaman. Yan ang Yeah. King's Herbal Supreme Capsule Capsule. at Liquid. Yan, 750 ml. Yan ang pioneer at Kung original. ayaw ng capsule, mag-liquid kayo. Oo. Kung ayaw ng liquid, mag-capsule kayo. tama. Di ba, Tita Carmen? Oh, yeah. Paramdam ka naman. Okay, sa oras na 10:21 sa mga may lakad ho dyan, tanghali na, gising-gising na, medyo makulimlim ba? May araw ba, Kuyang Ruel? Meron naman. Meron, diba? oh. Meron. Dito kami na sa studio sa Makati Avenue, Makati City. Yan. Sa pasalamatan pa natin si Helga Omboy watching live sa ating live at saka si James Kevin T. At siyempre si RS at si Elur. Ganun ba? Sabi nga ni Romel kay Abiab, good morning daw and belated happy Valentine. Kay Growing Post Tumbaga. Paano po ba pagpili ng local candidate? Dito lang sa amin sa Olongapo. Mahigit 4 na dekada na ang largest illegal blue jeep terminal hanggang ngayon. Wala pa rin ginagawang gobyerno. Ano, panawagan na yan matagal na yan. Nanawagan na tayo Oo. Sabi niya, Joey Barbosa Doria, good morning mga sir. Kay Esorialam Angus, shout out kay Susana Gregorio Bonita, happy birthday. And happy Valentine ng Albag Company ng Valenzuela City. Yan. Kay Grace Gumapo, good morning. Kay Jason Abelencia, Masantos Tan, Maabig, Kabausan. Yan. Kay Grace Gumapo, may pinos yung kumalik tungkol sa pagkatao at mga nagagawa ng mga kandidato. Basahin muna sana natin bago bumoto. Yan. Kay Charles Tew, good morning Kuya Ricky at Kuya Ruel. Yan. Kay Darwin Rogero, good morning. Huwag pong bumoto sa mga kandidato na nakulong na dahil sa pangungurakot. At happy birthday daw kay kapatid Julie Lazaro at RX ng Valenzuela City. Ang aking kapatid. Oo nga, belated happy birthday at sa aking pamangkin. Sa aking ate si Julieta Lazaro at kay RX happy birthday, magparamdam ka naman magparamdam ka naman. Batiin ko rin pala ang aking mga kuya, si Kuya Alvin ng happy birthday, si Kuya Bohol Bondokan at Kuya Sergi Tan, happy birthday din. Siyempre belated happy birthday kay Rosemary Pamulaklakin alias Rosmar. Pagbati. Birthday ba ni Rosmar? Pagbati daw galing kay Alexander Wong. Yan. Hoy, happy birthday Rosmar magparamdam ka rin. Mula pagbati yan mula kay Alexander Wong. Si Alex. Papakainin ito ni Alexander Wong Ganun ba? Sige. At siyempre happy birthday asahan pala namin yan. sa aking valued client na si Joseph D ng HLS Marketing. Yan. Muli, binabanggit mo namin magpadala lang kayo ng inyong komento at reaction. Babasahin na kahit pati pagbati dito sa amin. Babasahin natin lahat yan as long as may oras kami para basahin yung mga pabati at komento at reaction nyo sa amin. Tanong na paano nyo ba kinikilatis o sinusuri ang inyong kandidato ngayong umpisa na ng campaign period. Napakarami na ako nagditawan ngayon. Tayo naman sa media, wala tayong endorso. Dahil bawal sa atin yun. Pero may mga media personalities na tumatakbo no? Oo. Na kandidato. Sa kanila na huyod. Di ba? I-promote nila yung sarili nila kung paano. Pero sa katulad natin nasa media, dapat wala tayong ini-endorso. Parang alingaw-ngaw, no? Anong alingaw-ngaw, kuya? Hindi mo narinig. Tapos ngayon, election day, biglang lumalabas. So, sabi ni Nina Sia, good morning daw kay Gabriel Gumapo, huwag bumoto ng artista, dadramanan kayo. Kayo niyan, instead na pagservisyohan. Ingat sa pagboto nagbibigay ng bigas o kung ano-ano pang malapit ng kampanya tapos hindi na makita pagkatapos. Kay Josa Mora, good morning po Sir Ricky and Sir Well. God bless sa inyong program. Salamat po. Kay Merlin Abelencia, kinikilatis ko ang mga paninindigan nila at bawat issue
na tinatanong ay pinupukol sa kanila. Good morning, Ka RJ. Ito kay Paulo Miguel, ibotang totoong gustong maglingkod sa bayan. At kay LV Helira Reno Meron. Good morning. Good morning, Insan, Eddie. Miguel. Insan. Good morning, Insan. Maraming salamat sa pakikinig at panonood sa amin. Meron din kaming nasa GMA Afford the Box rin na yata tayo, Kuya Ruel. Kikita rin tayo sa lahat ng mga digital TV. Yan, nationwide. Etong binabanggit, no, malaki talagang kabawasan to, Kuya Ruel. Dahil largest donor natin ng US, no. Kung wala, naalala ko nga, di ba, like yung noon pinuponda ng US yung mga paglaban sa TB o sa malaria. Ngayon mukhang wala talaga dahil pinahinto ni Trump yung Baka naman suporta. talaga hindi ihinto, parang i-review lang. In 90 days nga. So may 3 buwan at pati yung mga assistance natin for the paglaban sa HIV/AIDS. Yan, ang laki rin pala na nakukuha Malaki natin impact doon. yan, no, pag nawala. $25 million. No? Sa malaria, $7 million. Sa TB, $36 million. So, magkakaroon ng kakulangan ng gamot, lalo na sa tuberculosis. Naku, medyo mahirap yan. So, kung dapat, pero pinakalma naman ni Health Secretary Doro Herbosa na wag daw tayo masyadong mag-rely sa international donors. Dahil sabi ng gobyerno na punan yung mga by alternative sources. Pero Actually, ang laki, tama laki yun ng pondong binibigay pala yan. Umaabot sa 15 billion o $262 million. Kuya Roy. Kaso kasi pag umasa ka sa puro donation, pagka yan biglang in-stop, mapipilayan ka. Dapat maging self-reliant, sarili mo, dapat pagtiyagaan mo, gawin mo lahat. Kayo ang parang magsikap para hindi na tayo aasa sa mga donation. Kasi alam mo pare, naalala ko yung sumabog yung nuclear ng Japan. Alam mo, dami magdo-donate. Hindi pinayagan ng Japanese government. Ganun ba? Hindi sila tumanggap ng anything na Bakit donation. naman? Suplado naman ng Japanese. Hindi, masyadong ma-pride ang mga Hapon. Aha. So, anong ginawa nila ako yun? Dapat binigay mo umaga. Hindi, ginawa nila, di ba sila mismo sila mismo talagang gumawa ng paraan para malinis nila yung mga waste at saka yung mga radiation nung sumabog ng nuclear facilities nila. Sa Japan ba yan? Sa Japan? Sa iba pang balita natin, ito bukod dun sa sinasabi natin na kulang na mismong sa gobyerno ng US, di ba? 1,000 government employees ang sinipa ni Donald Trump. Marami sa CDC. Pinakamarami. Oo nga. CDC is about self-fed ba yung controlled disease center? Oo. Di ba? Yung nanguna sa COVID di ba? Prevention ng COVID Sila nanguna noon siguro sabi ni Trump, kayo na dyan, nanguna kayo sa control pero lalo dumami. Ganun ba? Anyway, sa oras na 10:29, muli, magbigay uli kayo ng komento. Ayan, maagang ang binabasa ni Kuyang Roylan yung mga komento at reaction. At ang oras ay 10:29 na po. Ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances, quality beyond limitation. Palakas ng palakas ng Sopetec dahil mura na pero di kalidad. Inabangan mo yung aircon nila, di ba? Lalabas na. Aba, Portable. Ayun ang maganda, portable. Kaysa mandalin. Kahit sandalin, pwede. Tapos hindi pa nilalagyan ng tubig kasi yung iba, hindi naman sana gano'n. May mga appliances na, di ba, nilalagyan ng tubig. Tapos papaandarin mo. Minsan, pag nakatapat sa'yo, baka pulmo niya abutin mo. Masama. Okay. So, yun talagang aircon. Walang nilalagay na anything. Narinig nila na iniling natin yung aircon no? Oo. So comfortable, kahit sino pwede. Kahit na wag na yung butasan yung nila, yung pader nila. Actually, walang diba? butas, pero tatapat mo siya sa bintana, merong hose para sa exhaust. Okay, naku. Abangan natin yan. Yan ang Sopetec, quality beyond limitation. Okay, magbabalik na ho kami Sandali lang. Huwag kayong alis Patuloy kayong tumutok sa amin dito sa DZRJ 810 AM.
If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky. At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:32 na po ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS Blue Top Shirts, 100% cotton at mabibili niya sa mga stores sa Baclaran, mga super department stores and Divisoria. Yan. Oy, thank you pala kay June Payungayong, nakikinig daw sila. Ang buong Kalumpit at nakikinig sila at sa Marilao, yan. Kalumpit. Magkakatabi lang yan, eh, no? BFMI Batch 77 na may reunion itong sa February 19 sa Mango Grove Private Resort. At ang pakibati din daw ang lahi ni Ildefonso. Yan, Ildefonso sa at Tomasa Vicente at Payungayong group chat. Yan, nakikinig daw sila ngayon lahat. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Patuloy yung ipakishare ng aming live episode ngayon na itong February 15, 2025. Ang bilis na ng araw ako yung Ruel. Next Marso na. Actually may tinatawag ng yung festival ng Chinese, yung Peanut Ball. Ano bang celebration niya ng Peanut Ball? Kasi every 15th ng January ng Chinese calendar. Na ano yung celebration ng Peanut Ball na yan? Parang autumn. Yan. Okay, dami celebration pala ng mga Chinese. Dami. Okay, so sa ating reaksyon, babasahin lang uli natin itong sa ating tanong na paano nyo ba kinikilat? Oy, pinsan na Elvira, paano ba kinikilat sa mga kandidato dyan sa Las Piñas City, Okay, ano ba? Ito si Lisa Mendozo. Kamagana mo ba to? As the campaign starts, I'm watching and listening to each candidate carefully to understand what they promise and stand for. This helped me decide who to support. Malaking tulong din ng media at mga yung pag-interview sa mga kandidato na yan. Kung paano ba sila sumagot, paano i-start ang problema. Nabudol na kayo. Baka kung naalala nyo, 26 ganun din eh. Diba? Ang laking influensya ng media doon sa kandidato. Diba? Binoto natin. Ayun, wala. Ang dapat siguro pa dito. Kung yung pag hindi mo natupad dyan, mag-resign ka, gano'n, di ba? Dapat may covenant, gano'n. Mga gano'n. Kay Choi Bueta, taga San Juan to, kamusta San Juan? Look sa kanilang past record at past performance. Okay, kung bayan ba or panig sila sa ibang bansa. Ang problema, paano kung walang
past record na to at past performance bago pa lang. Ngayon pala susubukan. Hindi, tingnan Iboboto yung, mo ba? yung private kung during his or her private life o ano. Ganun Tingnan ko ba? yung mga ginawa niya. Aha, kasi kung bago pa lang at susubukan mo, mukhang mahirap din yun. Boto nga natin, subukan natin. Paano pag pumalpak? Di sisi pa, di ba? Kasi 'di ba sabi nila para para maganda, pag-aralan mo, botohin mo yung mga matatalino. Wala din ganun. Ang dami nating matatalino nung panahon pa na ganoon. Tayo ang ginamit nila yung talino laban sa atin. Si Pia Arquisia, kinatisin kong re-electionist. Check the project. Si Mia Amor, a man with action dapat. A man with action. Si Joseph Enriquez, eto, nasaan na ba si Joseph? Las Piñas din ba si Joseph? Sa mga dati nang tumakbo, i-check achievement based sa performance. Si at iba pa si Frederick, hindi ganun kadali pumili ng kandidato through our experience. Ang daming kandidato na napakataas ng pinag-aralan, highly qualified, bukod doon talagang namang mayayaman, pero namahalal na, mas mura pa, mas inuna pang kanilang magpayaman. Ngayon nga, sabi nga sa huli ang pagsisisi, hindi pa na-imbento sa una. Ito may nagsabi nga may kanta daw diyan. Oh. Lahat sila korap, lahat sila korap. Wala kang mapili, lahat sila korap. Anong kanta to, no? Si Yesya, background check. Dapat muna makipagdebate. Kaso yung iba, di ba? Meron magaling sa debate. Pagdating sa action, wala. Pero isa sa mga makita mo kung paano siya magsalita, Kuya Roy. Sa bagay, oo. May, Yung naalala mo, attitude, may no? senador nga na nakapagdebate. Ang ano ba sinabi niya? Hindi po ako magaling sa batas. Hindi po ako bihasa. Isa po akong revolusyonaryo. Ang layo yata doon. Di ba? Binanggit niya, number 1 pa yun kung hindi ka magaling sa batas, bakit ka ba? Hindi ako po ako doktor. Hindi po ako isa rin, di ba? Hindi po ako abogado. Ako po anong gagawin mo, di ba? Laos na artista ka na, papasok ka dito. Si Lara, sabi, kalitisin. Tour background. Lahat background din kasi may laki rin factor yan kung iba yung background mo. Pero mahirap kasi kumilatis sa palengke nga, pag kumilatis ka ng baboy, akala mo maganda pag uwi mo, di ba? Minsan, nabibili mo, ang ganda ng pagkilatis ko, pero parang mapangito. At saka yung ilaw, bawal na bawal yung ilaw na may kulay pula, di ba? Para kaya mapula raw, masariwa pa. Pero totoo, pag uwi mo doon, di ba, namumutla na. Si Mark Perez, pagkatao, kaalaman, political will. Political will. Kumbaga, yung pag sinabi niya, parang Trump yun whatever din masagasaan, ito yung talagang dapat gawin. Ito yung tama. Ito yung tamang gawin. Okay. 10:38 na po ng umaga, okay, sa iba pang ating mga balita, balikan natin yan. Ang dami ko yung Ruel, pero lahat ko kayo babasahin namin, Emmanuel, Aloyola, si Joey Santos, isa lang muna, basahin ko. Una sa lahat, walang kasong nakabinbin daw. Siyempre. O kinasuhan, hindi dapat daw. At higit din sa lahat, ito, hindi buraot o hindi babaero. Hindi babaero. Yeah. Oy, naku, it's top time na. It's 10:39, top. The overall vanity for color hair sa lahat ng gusto magpakulay. Gumamit lang kayo ng top products. Lahat yan ng klaseng hair color meron sila. Yes, yan. Mabibili yan sa lahat ng mga stores, na mga drugstores, mga convenience stores. Marami yan. Nationwide. Yan. Okay, Kuya Ruel. Sa ating pinag-uusapan, nag-imprenta na yung yung Comelec, mano-mano daw chinecheck. Mano-mano, ang hirap nun Sasalang mo yun O pag may something na alikabok lang pala yung tuldok, magiging spoiled yun, So, tinatabi nila, tinatapon na nila. So, mabilis naman daw, aabot naman daw tayo sa halalan. Sa May 12. May 12 bang halalan, by April. So, paano yung pag-distribute pa ng mga sa Mindanao? Mamaya, maging April 30, April pa rin yun.
Diba? Pero You have 12 12 days. hours, 12 days na lang. Sa bagay, mabilis lang ang aeroplano eh. Ilang minuto lang andun na. Paano kung ang problema rito? So, yung mga may mga nag-withdraw na, like si Dr. Willie Ong, okay lang daw pala. Magiging stray ballot na yon. Kahit binoto mo si Willie Ong. Kasi ang hirap na yun, binotas papalitan uli. Di ba? Di gahon na nga. Saka daming gastos nun. Tama. So, ayun, naasahan natin na matatapos nga pero may problema nga rin dito dahil mayroong kumukuswensa sa Korte Suprema sa pakikipag kontrata ng COMELEC sa Miro system na siya mangangasiwa sa ating automated election ngayong midterm election. Na wala pang desisyon ng Korte Suprema, malaking issue pa rin ho yan. Dahil 17.9 billion pinasok ng COMELEC na matagal na nating binabanggit na it's anomalous daw. Pero tingnan natin itong makikita kasi ngayon na tayo susubok ulit ng bagong Smartmatic nung araw eh. Pero ito ngayon Miro system kung gaano katindi, kung gaano ka credible itong makina nila. Meron bang dagdag bawas dyan? O bawas dagdag? Ba? Ganun eh. Makikita ron kasi konting isang pindot lang yan kung in daw ang dilima sa kung automated kumpara raw sa manual. May nagpo-propose na yung gawin daw manual pagbilang pero yung pag-transmit gawin digital. Pwede rin. Kaya kung manual aabutin ng di ba? Siyam eh. Baka maraming magche-check. Kaso ilang machines ang di ba? Hindi, sa isang presinto, may isang machine lang doon. So, kumbaga, yung sa isang presinto, pwedeng may 2 barangay. Sa 2 barangay, may umaabot lang yan ng mga mahigit 1,000 lang yung bumuboto ron. So, kung makikita mo na, ang problema rito, may konting mag-aaway yung mga watcher eh. So, tumatagal. Ayun yung nangyari doon sa mga manual. Pero ang gusto noon, manual doon sa baba, pag-transmit, gawing digital. Ayan ang pinopropose na medyo kung titignan mo maganda rin eh. No? Kasi nga, kung pagpasok kasi ng balota sa makina, kaya bilang na kagad yun eh. Alam na kagad ang boto mo. Mabilis. So, kaya ang eleksyon natin, mabilis lang. Hindi katulad dati, naabot ay 1 linggo bago malaman ng resulta. Pero ngayon mabilis na ho. Okay, sa iba pang issue, yung sakit, ingatan ho natin ngayon ng mga anak-anak natin. At kahit mga matatanda, nagkakasakit, no? Tapos may nirecall pa rin na nagamot sa UTI, pulmonya, UTI. Ng Food and Drug Administration. Anong reason Kuya Ricky? Parang kulang yata pa sa pag-aaral yun. Pero ba't na ilabas, di ba? Ano bang product yan na binabanggit natin? Isang pero pinare-recall na ho, baka kaya lang makabili nyo ito, di ba? Nasa atin ba yun na okay, teka, basahin ko lang. Tingnan natin kung nasa akin nga. Kasi pag na-recall, pwedeng hindi na rehistro. Antibiotic yun, Kuya Ruel. Antibiotic, ito yung antibiotic na as ordered by na ang distributor ay yung Katay Drug Company. Malaking company ito, Kuya Ruel, no? So, anong gamot ba to? Kaya alam mo sa FDA, kailangan talaga i-register mo para pag nagka-problema, alam nila, hindi naman para i-punish. Para lang biyak ka ng mukhang i-recall mo muna to, may problema. Mabilis. Kasi kapag hindi mo nirehistro yan, hindi alam ng FDA sino tatawagan nila. So minsan pagka nagka-problema. Hindi na akala nila pag ganun, hulihin ka na. Hindi naman. Para lang itama yung mali. Ayun, yung Triosep. Baka meron ho kayo. Although wala pa naman sinasabing may magkakaroon ng side effect. Yung Triosep, manufactured by JM Tolman Laboratories, no? Na nakabase dyan sa Quezon City. So yung Tolman yung manufacturer. Yun ang manuf. Itong Triosep ay manufacturer ng JM Tolman. Tama ba ito, Kuya Ruel? Laboratories.
na ang distributor marketing nila authority itong Katay Drugs. So ito yung antibiotic gamot daw pala to sa acute bronchitis, pneumonia, UTI, gonorrhea ka. So ako sa tingin ko dapat talaga bukod sa mga gamot yung mga pagkain din no. Suriin din talaga ng FDA kasi pag may nakain kang mali, magre-resulta ng pagkakasakit. Oo. Di ba? Di ba? So, lahat Meron dito nga tumaraan. ng food poison, di ba? May namamatay. So, dapat, dito dapat talaga tayo mag-focus kasi kung what you eat, what you are. Sabi You nga. are what you eat, di ba? Tapos, possible na kung ano yung kinakain mo, pwede kang magresulta ng pagkakasakit mo. Kaya nga, lahat ng pagkain maingat Kaya nga, di ba? Mamaya, yung pagkain na binili mo, merong salmonella. Di ba? E. coli, mga ganun. So, ingat talaga. Kaya dapat dumaan din sa FDA. Sa lahat nga dapat masuri talaga to kasi pag nagkasakit, ang domino effect na yun. Kanino pupunta? Sa ospital, gagastos. Tapos, hingi ng ayuda. Oo nga. So, magiging may tinatawag sila slinky effect. So, lahat. Pero kung nakapokus tayo na maingat na masusuri lahat ng FDA, yung mga kinakain at iniinom natin particular ng gamot malaking tulong to para makaiwas sa mga biro mo, restahan ka tapos mali pala yung nireseta sa'yo. Di ba? Na pwedeng maka-apekto sa'yo o kaya yung gamot na yun hindi effective. No, may side effect o kaya hindi dumaan talaga sa pagsusuri ng Kaya nga yung iba mahal kasi magpakonsulta So ang gagawin nila, magse-self medication. Kasi kagaya for example, yung ubo, yung pala allergy, hindi siya talaga, di ba? So minsan kailangan din natin ma-check mabuti kung kaya kailangan pero kasi sa sobrang taas ng PF ng doktor, 1,000, 1,500 yung mga tao nagsi-self-medication na lang. O kaya nagpupunta na lang sila sa Creative Nail Salon, di ba? Hindi, pampaganda naman yan. Kasi pag magandang nakita mo itsura mo, Nawawala magaganda yung pa karamdam mo. Diyan Creative Nail Salon, diyan sa Scout Alcaraz. Tumawag kayo para sa inyong appointment. Kung gusto niyo, 0927-395-3110. Yan. Creative Nail Salon. Malapit yan sa Banawe, Kuya Ruel, di ba? O, kunyari, kung magpapalinis ko, bibili kayo mga nanakaw nyo na salaming. Mga di ba? Mga side mirror. O, dumaan kayo din sa Creative Nail Salon. Habang kinakabit nung nung helper, yung nyo, side mirror nyo. Na ninakaw rin naman, guys, sa nakaw. Okay, magpapatint ka, di ba? Habang magpapatint ka, di ba paganda ka muna? Yan, daan mo ka dyan sa Creative Nail Salon. Walking distance lang, di ba, sa Banawe yan, di ba? Okay. 10:48 na po ng umaga. Medyo tama. Ang mga babala ng diwits, medyo sumasakit nga ang ating lalamunan. Kaya ingat-ingat po tayo. Paiba-ibang panahon ngayon. At karamihan, hindi naman season ng no? Hindi naman season ng tag-ulan. Diba na para magkasakit ng mga tao, pero ito yung resulta raw. Kaya yung mga bakuna pala, magpapabakuna ka uli ng flu pagdating ng May, kasi ibang strain virus naman daw yung makukuha mo noon. Ayaw niya sa DOH. So kung nagpabakuna ka ng mga flu ngayon, yun yung 2024. Pagdating ng ngayong 2025, so iba yung bakuna na ibang parang yearly ang bakuna ng flu, parang gano'n, no? Parang gano'n, parang mahina na raw yung bisa ng bakuna na yun. Kaso ano pang silbi ng immune system mo kung, di ba? Kaya kang nagpabakuna dahil mahina nga si immune system mo. Di ba? Malakas ang immune system mo. Hindi ka sa mga gamot, magpapabakuna. di ba? Nagkaroon ng groundbreaking ang pinakamalaking warehouse na pharmacy ng LGU na Manila. Saan yan? Saan yan, kuya? Sa District 6. Diba? Sa lungsod ng Maynila. So itong pinakamalaking pharmacy na warehouse pharmacy sa lungsod ng Maynila. Makakatulong to sa mga... Saan yung lugar yan? Talaga? Meron pala. Oo. Kaya nga pinasalamatan ng ating mayor Lacuna si 6th District Benny Abante doon sa pagtulong sa kanyang administrasyon sa sadlak ng pinakamalaking warehouse pharmacy kasi siyempre mga mahihirap
mahal ng mga gamot eh, di ba? At least ito, pwede ka na diyan pumunta at siguro yung mga kahit pangangailangan ng maggamot, pwede mong kunin doon. Okay. Okay, basahin natin itong ating tanong. Paano nyo kinikilata sa inyong mga kandidato? Ayon kay, eto, hanap tayo kay Paulo Miguel. Iboto ang totoong gusto. Maglingkod sa bayan. Lahat po sila may gusto eh. O, biro gusto nila magpakalila, ano? Pero ang totoo, hindi eh. Amira Lopez, kilatisin ang mga nagawa niya in past. Okay, puro background At si thank you kay Pia, kay Mia, kay Jun Romel Galeon, yan, thank you rin. Kay Marlon Montreal, sabi niya, check the family history, sana yung takot kumurakot. Yung mayaman para di magangad sa pera ng bayan. Disagree ba tayo ron o agree? Mayaman depende, na parang di... Kasi may ibang mayaman na... gustong mayaman pa rin. Di ba parang alam mo na pagdating sa greediness parang ano yan parang black hole yan walang hindi napupuno yan. Oo nga kumbaga ano yan walang kabusugan. At thank you kay Kim kay Asinit, okay, kay Manuel Loyola, dapat daw suriin ng track record and qualification at sa palagay niya yung may galing mapagmalaki ng bansa. Okay. Si Daisy Roger, basahin yung mga qualification at mga naitulong sa bayan ng kandidato. May naitulong ba sila? Okay, Kuya Ruel, ikaw naman, sa iyong opinion, paano ka ba kumidatis ng isang kandidato? Ngayon pa lang dapat makidatis na nila, masuri na natin ngayon. Siyempre, tingnan mo muna yung niya, sa private life niya. Private life personal life na yun. Kung kaya nga ikaw, kunyari, tatakbo kong mayor ng isang city. Yung pamilya ko nga, hindi ko maalagaan Bumbong di ba? Tignan mo kung ayos ba siya, magpalakad, di ba? Kasi sabi nila, di ba, the smallest society is a family. Di ba? Kung di mo maalagaan yung pamilya mo, paano yung di ba? Bago ka maglinis ng ibang bakuran, linisin mo muna yung bakuran mo. Pangalawa, siyempre, tingnan mo yung integrity niya, tsaka yung compassion niya. Kasi yun ang importante sa isang politiko yung compassion at may integrity talaga. So ganun ang pagkilatis dapat din. Sa ating naman, may ginagawa ng background check ang AFP sa mga background ng mga kandidato na yun. Kasi kung maktitignan mo, ang hirap mong masuri talaga kung panlabas lang. Akala mo, okay. Pala, drug lord pala. Hindi ba pwede pagka merong kaso, huwag mo muna isama? Hanggang... pero parang violation naman ng karapatan nila Kuya Ruel. Unless proven guilty, everyone is hindi pa naman convicted. Pag convicted kasi, ayun yata yun. Lalo na kung it's moral torpid yung issue. Kunyari, libel, ayan, pagpatay, may moral torpitude yun. So, pero may ginagawa ng aksyon ng ang AFP, magba-background check sila sa mga kandidato. Siguro makakatulong din yun kung magsuri natin, Tsaka tama rin sinabi mo, suriin din yung private type nila. Kung mabuti ba silang sa pamilya nila. Kung salbahe sila paano mo magsisilba yung pang mga kapamilya mo rin yun, di ba? Sa isang lugar. So tama. So mahirap po, hindi lang sa panonood nyo o pag-interview na kikita nyo sa media o sa social media, kundi turin nyo rin. Kumbaga, tunay niyang pagkatao. At ang mahigit sa lahat talaga, yung kung magsusulong siya ng transparency. Tama, yun importante. Yung sabi niya, lahat, ukayin nyo, lahat, bukas ako. Ito yung yaman ko, ito lang yung kinita ko. Lahat ng bawat niya, kasi dapat transparent, public. Ito lang yaman ko, ito lang kinita ko, at kukitay ko. Ikaw talaga. Dahil public office sa public trust, so dapat bukas yan lalo na sa scrutiny ng publiko. Pumasok ka dyan, public figure ka na. Lahat ng ibabato sa'yo. Ang sabi nga, kung malinis ang konsensya mo, wala ka dapat ikatakot. Ayun ang sabi ni Senador, dating Senador, Senate President Juan Ponce Enrile. So, kung kaya mong humarap sa tao ng mata sa mata at wala kang tinatago, yan ang sa tingin natin na dapat piliin nila.
Diba? Siguro dapat meron silang tatlo lang siguro magiging Ano? yung may takot sa Diyos, Aha. may hiya at saka respeto. Siguro yung tatlo na yan, pag meron ng politiko, di ba? Siyempre kung Paano kung sinabi niya, ako ang Diyos? Meron na tumatapos sila doon, ako ang Diyos Di ba mahirap yun Sabi niya, lahat yung kaluluwa. Paano yung Kuya Roel? Hindi natakot sa Diyos ang Diyos mismo. Hindi kakit sa langit na hindi doon sa Oo. Paano yun? Diyos siya. Paano mo yun? Ang hirap magklaseng Diyos yun. Kaya nga tinatawag, may gambling lord. Diyos din yan. Drug Lord, Diyos din. Diyos pala yun, Diyos. May pwede rin maging extra Diyos siya. Extra Diyos. Okay, Kuya Roel. Bumuni ka na ng ating tatlong winners ng 100 pesos GCash o load. I-direct message nyo kami sa aming fanpage Yung fanpage namin, Double R sa Radyo Bandido. Yan. I-like nyo rin ang page ng DCRJ 810 AM. The Voice of the Philippines. Ito ang unang nanalo, si Choi Beta. Oy, Choi Beta ng San Juan City. Si Frederick Franco, nanalo rin ng 100 pesos load. At ang pangatlo ay si Merlinda Abolencia. Ayan, direct message nyo kami sa aming fanpage. Yung fanpage namin, Double R sa Radyo Bandido. Paki-like at paki-share ang aming live episode tuwing Sabado. Okay, Kuya Roel, napakamaaga pa. Meron ka ba bang pagbati dyan sa ating live good morning Jun Manok, Francisco Hilira Jr. ng Nabotas City at kay Ambet Hilira Supremo. At sa aking pinsan din si Elvira. Good morning dyan sa iyong pamilya, pinsan. Siyempre sa lahat ng aking kuya sa NCR 90. Nakikinig ba sila lahat mga kuya sa Eagles? Kaya tapos na yung Valentine's Pero susunod, malapit na kami mag community service. Yan. Pumipili na lang kami. Muli belated happy birthday Julieta Lazaro, ang aking kapatid at saka kay aking pamangkin si RX Barot happy birthday ngayon Pebrero. Okay, Ruben, ako magpaalam ka na, maaga tayong dahil susunod na yung Tolmac Ignacio Mac Servisyo. Yan. Yes, mamamahagi rin ng ng 500. Kaya nga ako sumusubaybay din Okay. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin sa Double R sa Radyo Bandido, huwag kayong gasawa every Saturday 10 to 11 a.m. po. Yan. Muli, kami po, nagpapaalala siya, piliin nyo palagi ang maging mabuti kesa maging tama at piliin nyo yung matino kesa sa kriminal na kandidato. Okay, maraming po salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye. Hi, good morning, Bidis. Bye-bye. Happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tobe, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.